Hello! Kaway-kaway! Magandang umaga po sa inyong lahat, mga taga-subaybay ko po sa aking YouTube channel. Sa umaga pong ito, isa pong masaya na nakapag-video na naman ako at nagkaroon ng pagkakataon na magbahagi sa inyo ng kukunting tips patungkol po sa ating pagmamanukan. Sa umagang ito, yung ating pong pag-uusapan ay paano ba kumita sa pagmamanukan. Yun po yung napaka highlights po natin na pag-uusapan sa umagang ito. Nang sa ganun ay makapagbigay naman tayo ng mga tips sa mga nag-aalaga ng manok kung paano po nila i-handle yung kanilang manukan para kumita. Tara, pag-usapan natin. Ayan po yung aking mga manok. I-share ko po sa inyo kung paano yung paraan para kumita sa aking pagmamanok. Pero bago ako magpatuloy, gusto ko pong mag-shout out. Shout out po kay Jory Boy Colyon, kay GR Galvis, kay John Dumalaon, at higit sa lahat dito po sa aking kaibigan na nag-iisang matinik at gwapong driver sa Bimuda Driver Association, si Julius Loyogoy. Kaya sa umaga pong ito, masaya ko pong ibabahagi sa inyo kung paano po tayo kumita ng pera sa ating pong pag-aalaga ng manok. Itong aking mga manok, mga breeder po ito. No, mostly sa nakikita nyo ay decal brown. Bakit kakaunti lang ako magmanok? Bakit? Kasi pinag-aralan ko po na yung ating pong pag-aalaga ng manok, titingnan po natin kung paano po natin susolusyonan na manatili po silang malusog, no? Para nang sa ganun sila ay updated po sa kanilang pangingitlog. Now, mag-umpisa po tayo sa number of hens, halimbawa meron po tayong 10 inahin na active po na nangingitlog sa ating pong manukan. So sa 10 inahin na updated po na nangingitlog, no, sa 10 itlog kada araw, ito yung aking pong manukan, 20 ito, no, 20 inahin. Yung iba dito regular na po na nangingitlog. So i-ano natin yung number, ipagpalagay natin 10 yung sigurado kada araw. Sa loob po ng isang buwan, meron po silang 300 eggs na makukulikta ko sa kanilang production na pangingitlog. So sa 300 eggs, kikwentahin po natin na yung fertile eggs sa ating pong magpag-market ng fertile eggs ay 600 kada tray. Yung pagbenta ko sa online, 600 kada tray. Pero hindi ko siya binibenta kasi pinapipisa ko dahil mas mahal yung sisiw. So halimbawa sa 600 kada tray, kung merong bumili sa 10 tray, meron na akong siguradong 6,000 kapag na sold out po yung 300 eggs sa isang buwan. Pero mas pinili ko na i-hatch po sa akin pong incubator yung mga itlog na nakukulikta ko, at yung mga hindi sigurado na mahahatch ay ginagawa ko pong itlog na maalat. So yung sigurado na aking hinahatch sa aking incubator ay 100, no? So nakakapisa ako ng more than 80 ganun kada buwan na sisiw. So mamaya sa next video, ipapakita ko po yung mga sisiw ko na i-dispose ngayon. So pag-usapan lang natin muna ngayon yung sa inahin na kitaan, no? So ayun po, no, sa 300 na nakokolekta natin na itlog,
kada buwan. Kasi itong mga inahin, minsan hindi sila nangingitlog, no? Kaya sa kuta na lang na 10 kada araw ay meron na akong 300 na itlog na nakukulikta sa kanila. So sa 300 na yun, kung ibibinta ko as fertiled eggs, sigurado po yung 6,000 sa online. Kasi marami pong nag-order sa akin, kaso lang hindi ko siya binibinta dahil mas mahal ang sisiw. Sa sisiw naman po, ang aking bintahan sa sisiw dito, yung 3 weeks old ko ay naibibinta ko ng 200, no? Tapos yung 2 weeks old ko na tuloy-tuloy po yung paglaki ay naibibinta ko ng 150, at saka 1 week old ay binibinta ko ng 75 pesos bawat ulo, no? So kung makareproduce po ako ng makaproduce po ako ng sisiw ng halimbawa 100, halimbawa napisa sa 300 na itlog, makapisa pa ako ng 100, magkano na po yun, no? Ipagpalagay natin 3 weeks old na mabinta ko, di sa tag 200 po sa 100, meron na akong magkano po yan, 100 times 200. So sigurado na po yung 20,000, kasi yun po yung presyuhan po na akin pong pagbinta sa online. So ngayong Sabado, meron po akong i-deliver sa aking kaibigan doon sa Pambuan na nakabili po sa akin. So isasama ko po sa next vlog ko. So ngayon sa umaga pong ito, titingnan po natin yung ating paitlugan. Ayan po. So yung aking mga manok, masipag po sila mangitlog. Ayan po yung aking mga paitlugan dito. Ayan po, meron na pong itlog. Ayan po, dito sa kabila ay meron pong 3 itlog, pero dito sa kabila ay lagpas 10. So meron na akong 14 itlog ngayong araw na ito, no? Bilangin po natin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 po. So 14 po. Ayan po. So maya maya hihigit pa yan sa 14, kasi magdadagdag pa po yan dito po sa 20 ko na mga inahin. Bakit po hindi po ako nagpaparami ng mga inahin? Kasi breeder type po yung aking gusto. Kasi yung aking pong pag-aalaga ng manok ay gusto ko po, doon po ako nagpo-focus sa pangingitlog, at saka yung aking pong pagbinta sa sisiw na po, kasi meron po akong incubator. Yung incubator ko po ay naglalaman ng 350 capacity kapag doon sa malaki. Ayan po. So ayan po yung kitaan po sa pagmamanukan. Ang akala natin na libang-libang lang, pero sa kabila ng lahat, kung pupukusan po natin paano po umingkam sa ating pong pagmamanukan, meron po talaga. Kasi sa itlog pa lang makakulikta po tayo ng itlog na marami kapag malulusog po yung ating mga manok. Ayan po. Kung paano po naman natin maintain po yung malusog na mga manok. So sa aking pagmamanukan ay tiningnan ko po, nag-research po ako kung paano po gamutin sa pinakamabisang paraan. Kasi yung ating pong mga piste, natural na po yun. Yung ating mga manok, nagkakasipon yan, nagkakakuraysa. Yun lamang po na dalawa yung common po na palaging umaatake sa ating mga manok. Yun po yung aking sinolusyonan. So sa susunod ko po na video, papakita ko po sa inyo yung aking mga manok na gumaling sa kuraysa, sa sipon at kuraysa. Ayan po. So ganun po, So may kita po sa pagmamanok, Ayan po lamang po yung aking maisi-share sa umagang ito. Kung bago ka pa lang sa aking channel,
no? Iniimbitahan kita na mag-subscribe sa aking YouTube channel, at nang sa ganon ay lagi po kayong updated sa lahat ng video na gagawin ko. Kaya maraming salamat po sa inyong lahat. Pindot na, subscribe na, dito lang yan sa aking YouTube channel. Maraming salamat po. Goodbye and God bless.